a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. Can you sing? There's a table that you prepared for me. Thank you, Jesus. In the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. Come on. And I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Can you lift your hands? This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me, and surely your goodness and your mercy follows me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. And I believe, come on, declare. Overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how we fight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, yes Lord. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Oh Jesus, calling on your name is how I fight. Come on. Maybe right now, you feel that you are being surrounded and overwhelmed by the concerns, worries, and overwhelming situation that you have right now. But God said that I will never leave you nor forsake you. Amen. And right now, you are being surrounded by His presence and Come on. protection. Come on. Can you stretch out your hand? And feel the presence of Jesus covering you right now. Come on, let's sing. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Can you hear voices? Make it louder. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles.
nyo kung anong mga challenges and battles that you have right now. Come on. Let's cast all of this to Jesus. Depression, anxiety, lack, weakness, sickness, Amen. doubts, fear, Yes. worries, concerns. Jesus said, cast your cares unto me because I care for you. Yes. Come on, bring all of these things to Jesus. And right now, as you bring all of your cares to Jesus, receive the power and victory that comes from Him. Come on, let's Thank you, sing. Lord. My victory is in Jesus' name. Yes, Lord, we receive it. My victory is in Jesus' name. Come on, say it to Jesus. Over depression, over anxiety, over lack, My victory over is poverty, in Jesus' over name. doubt, Come on. over My conflicts, victory is relationship in conflicts, Jesus' Jesus. name. Come on, can we all Over shout? my sickness, My victory is in Jesus. over my fear, Jesus. Come on. Come on. Declare it louder. My victory is in Jesus' name. Over every Victory is in responsibility, Jesus' name. over every difficulties, Jesus. My victory Over every is in darkness. Jesus' name. Come on. My victory is in Jesus' name. Sing our victory. Our victory is in Jesus' name. Our victory is in Jesus' name. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Muli po natin matutunghayan ang ating pong midweek prayer gathering midweek service sa Zion Christian Fellowship Baliwag Online Ministry. At sa araw na ito ay tutunghayan po muli natin ang ating series na Limitless Life base at hinango po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 11 to 13. Marami pong nagtatanong o possibly tayo mismo nag-iisip kung ang pangako ng Panginoon ay isang buhay na hindi limitado, isang buhay na walang limitasyon at hindi napipigilan. Bakit karamihan ho sa atin, siguro kasama na ikaw at ako, ay nakakaranas po ng mga problema, pagsubok at tila baga mga hadlang sa ating buhay? Ikaw ba'y may pinagdadaanan ngayon? Maniwala ka sa pangako ng ating Diyos that you can live a limitless life. Naalala ko po yung kwento ng isang pastor patungkol po sa dalawang miyembro na parehong pumunta sa kanyang church office para magbanggit at magdala po ng hinaing. Yung una po ay nagpapaalam dahil po sa dami ng problema at pagsubok ng kanyang buhay, liliban na lang daw po muna siya at hindi na po muna sasamba. Sobrang dami ng pagsubok, sobrang dami ng problema, sunod-sunod at halos hindi ho niya makayanan na. Subalit yung pangalawa po ay pumunta sa kanilang church office na may dala rin pong problema, halos kapareho pa o di kaya mas higit pa ho doon sa nararanasan ng unang nagsambit na miyembro. Sa dami ng problema, sa dami ng pinagdadaanan, subalit ang sabi niya, subalit pastor, hindi ito ang dahilan para mag-give up at mag-quit ako. Kaya ako nandito sapagkat nais ko pong payagan at tulutan niyo po akong dagdagan pa po ang kaya kong gawin para kay Lord at para sa church. Tingnan mo nga naman, no, ang buhay na limitless life ay hindi po nangangahulugan na wala pong pagsubok o wala tayong pagdadaanan na problema. Subalit ito yung nangangahulugan ng isang buhay na determinado, nagpupursigit, nagpapatuloy, at pinipili po na maging matatag at malakas sa biyaya at sa kalakasang ipinahihiram ng Diyos sa atin. Nasa mga choices o pagpili po natin ang pagpapatuloy sa buhay. Kaya naman, ano naman po ang pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin, sabihin mo nga sa iyong sarili, let us declare, I can live a limitless life.
sa biyaya at sa lakas ng ating Panginoon. Pag-aaralan po natin ang isang talata sa aklat ng Genesis chapter 49 verse 22 to 24. Ito po ay patungkol po sa isang panalangin ni Jacob para po sa 12 tribes. At kasama ho doon si Joseph. Kilala niyo po siguro si Joseph. Hindi po lingid sa atin na bagamat siya hindi nakila, itinaas ng ating Panginoon ay napakarami po niyang pinagdaanan na problema, mga pagsubok, mga challenges and trials in life na talagang masasabi po nating doon po'y bagsak o tapos na po ang kanyang buhay. Subalit lahat pong ito'y nalagpasan niya. Kaya naman po ang mga huling nasambit na kanyang ama na si Jacob ay ang mga talatang ganito. Genesis chapter 49 verse 22 to 24 says, Joseph is a fruitful vine. He is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness, the archers attack him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arms stayed limber because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. Ang buhay po ni Jacob ay kumakatawan sa pangalawang miyembro na binanggit ko kanina na pumunta sa pastor, na hindi ho iba sa ikinuwento ng naunang miyembro at maging sa atin na meron din pong parehong pinagdadaanan, subalit mas pinili ho niyang magpatuloy, mas pinili po ho niyang magpursige, mas pinili ho niyang sumunod at maglingkod at mamunga sa ating Panginoon. Pag-aralan po natin ngayong araw na ito ang topic na Joseph's Secret to a Limitless Life. Ang mga sekreto na meron si Jose para sa isang buhay na hindi napipigilan at wala pong hangganan. Joseph's Secret Life to Limitless Joseph's Secret to a Limitless Life. No? Alam niyo po, kung titingnan po natin ang buhay ni Joseph, yung kanyang narrative, yung kanyang kwento, it is as if Joseph lived a very difficult and dangerous life. Bakit ko po nasabing difficult at dangerous? Kasi kung titingnan po natin, wala hong normal na tao na makakasurvive at wala hong makapagsasabi na mararating at maaabot ni Joseph ang kanyang pangarap dahil po sa tindi na kanyang mga pinagdadaanan. Kaya nga po, ang mga problema daw po sa buhay ng isang Kristiyano ay isang pathway or transportation na ginagamit ng Diyos para dalhin po tayo sa mga pangarap ng Panginoon na magaganda sa ating mga buhay. Kinakailangan lamang po nating magpursige, magtiis, at higit sa lahat, manalangin at manampalataya at magpatuloy na sumunod sa ating Panginoon. For me, ang buhay po ni Joseph ay nagsisilbing blueprint paano po tayo dapat mabuhay sa gitna ng pagsubok sa pagitan po ng pangako na inilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Joseph became the subject of hate by his family. He was sold as slaves by his brothers. Alam natin yung kwento na yon. Siya po ay sinidyus ng asawa ni Potiphar. Siya po ay kinasuhan at ikinulong sa isang kulungan. At siya po ay pinangakuan ng kalayaan, subalit nakalimutan po siya pagkalipas po ng ilang mga taon. Kaya nga po, very difficult at very dangerous. Pero sa kabila po nito, iilan lang po ito sa mga pinagdaanan ni Joseph. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Sa kabila po dito, ang declaration po ng kanyang ama, looking back, matapos po niyang pagdaanan ito. At ganito po lagi ang kagandahan ng plano ng Panginoon. Sa ngayon, tayo po'y naiiyak, tayo po'y nalulungkot. Pero pagkalipas po nito, matapos po tayong maitawid ng ating Panginoon, matapos po tayong tulungan, dahil po sa ating pagpapatuloy at pagpupursigit pananampalataya sa Kanya, ang mga karanasan na nararanasan po natin ngayon ay magsisilbi na lamang po itong kwento o alaala na posible pong magbigay po sa atin ng ngiti at inspirasyon sa ibang makikinig. Kaya nga po, magpatuloy lamang po tayo mga kapatid. Sa kabila po ng kanyang mga pinagdaanang ito, his life was limitless. Ang buhay po niya ay para bagang wala hong hangganan, hindi po napipigilan. Ang sabi po dun sa verse, ginamit po dito ang mga metaphors saying that he was likened to a fruitful vine. Isang baging po na punong-puno ng bunga na talaga pong nag-uumapaw. At hindi lamang po iyon, ang reason po ng kanyang bunga, ito ay dahil malapit daw ito sa isang batis, sa isang spring.
At ang sabi ho doon, he also climbed a wall. In other words, sa kabila po ng mga oposisyon, problema, siya po ay nagpursigi po, nagumapang kagaya po ng isang baging upang lagpasan ang mga opposition, ang mga obstacles sa kanyang buhay. He was likened to a vine, isang baging po na illustration po ng isang halaman na limitless. Di po ba? Sila po yung mga halaman po na gumagapang at wala po silang limitasyon hanggat sa maaabot po ng kanilang mga baging lalagpasan at dadaanan po nila ito. Although Joseph was attacked, he was still steady and holding to his bow, yung kanya pong pana at palaso, he stayed resiliency or agile, limber. Hindi po siya natinag para harapin po ang mga kalaban. Now, ang tanong po dito, sino ho itong mga kalaban na to? Sino ho dito ang mga umatake sa kanya? Ano-ano po ang naging karanasan ni Joseph na maihalintulad po natin sa buhay po natin, trying to believe and trying to live life for the glory of the Lord as we walk sa ating Christian life now. Ang sabi po ni Roger Crawford, being challenged in life is inevitable. Ibig sabihin po nun, hindi may iwasan. Wala hong taong walang hamon sa buhay na kinakaharap. Tama po ba yon? Boring po ang buhay kung walang hamon. At kung ayaw mo man ng hamon, hindi ka pwedeng lagpasan ng hamon sapagkat bawat tao ay dadaanan po ng hamon. It is inevitable, hindi may iwasan. Pero ang sabi po dito, but being defeated is optional. In other words, pwede po tayong lahat matamaan ng problema. Pwede po tayong lahat may pagdaanan. At ngayon nga pong nangyayari, may pinagdadaanan tayo sa kasalukuyan. Pero ang sabi po ni Roger Crawford, subalit pwedeng iba-iba po ang ating tugon. At iba-iba po ang magiging sitwasyon po natin matapos lagpasan natin ang mga problemang ito. Sapagkat pwede pong magpatalo ang iba, subalit pwede rin naman pong piliin ng iba at ng karamihan na hindi magpatalo, bagkos ang labanan at mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Being defeated is optional. Ang sabi po ni Michael Jordan, likened to this illustration na kinukwento po natin about Joseph, obstacle don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it. Go through it or work around it. No? Sinasabi po ito ni Michael Jordan sapagkat nung siya po ay high school, siya po ay na-cut out sa isang varsity team. Hindi po siya pinaniwalaan, hindi po siya nakakitaan ng potensyal. But looking back po sa accomplishment at sa nagawa po ni Michael Jordan, considered as the GOAT of the basketball, sa larangan po ng basketball na sports po, nalagpasan po ni Michael Jordan, anumang mga pader o hamon na inilagay sa kanyang harapan. So, kung titingnan po natin si Joseph, pwede nating sabihin, gusto ko ang buhay ni Joseph sapagkat punong-puno po siya ng panaginip, punong-puno po siya ng mga pangako ng Diyos, punong-puno po siya ng pagpapala. Pero lagi nating tatandaan, bago po niya narating ito, marami pong mga opposition, marami pong mga archers ang nag-try po na siya'y pabagsakin. Pinana po siya sa kabilaan hanggang sa likuran at akala po nila nadaig na po nila si Joseph. Let's look at this picture mga kapatid. No? Ang sabi ho doon sa Genesis 49, he was attacked by the archers. Sino-sino po yung mga archers na to? Alam niyo po, magugulat po tayo. Ang mga archers na to, ang mga kalaban at mga oposisyon na laban po sa pangarap ni Joseph na ibinigay ng Diyos sa kanya, ay mismo ang kanyang mga pamilya. Ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid, lalo na they attack him with the arrows of rejection, the arrows of conspiracy, nagkasundo, nagkaisa-isa sila lahat laban kay Joseph. He was attacked by the arrows of unjust imprisonment. Hindi po siya nararapat na makulong, wala siyang kasalanan, subalit siya'y pinaratangan ng isang kasalanan hindi naman niya ginawa. And then, he was struck by the arrows of forgetfulness, the arrows of loneliness, and the arrows of hopelessness. Siguro po marami ho sa atin ngayong araw na ito nakaka-relate, Pastor, ganyan mismo ang nararamdaman ko. At you know what? Kung isang tao ay ina-atake, hindi man po ng literal na palaso o ng pana. Kung tayo po ay tinatamaan ng mga emotional arrow, tayo po ay pinana ng mga archers na may dalang problema, shame, financial lack, challenges, problems, sicknesses, relational conflict, hindi man makita ng iba ang mga palaso sa ating katawan, pero ikaw mismo na tinatamaan
ay ramdam mo ang iyong kahinaan. Tama po ba? Sino ho dito ang aamin na maraming palaso ang tumatama na at tumama na sa iyong katawan, sa iyong buhay? Pero look at you. Ang tanong ho dito, bakit nakatayo ka pa rin at nakakapagpatuloy ka? Dahil kagaya po ni Joseph, nasa iyo ang Diyos ni Jacob, ang ating Panginoon, si Yahweh. Siya po ang dahilan kung bakit ang Joseph na to ay nakatayo pa rin. Iisipin po natin, maswerte ba si Joseph? Malakas lang ba talaga siya? Pinalad lang ba talaga siya? Lahat naman po yun ay posibleng totoo, matatag, matibay siya. Pero ang tibay at tatag po niya, kagaya mo at kagaya ko, ay laging nagmumula sa ating Panginoon. Ang Diyos po ang laging sasalba at magpapalakas po sa atin. At magbibigay po sa atin, kagaya po ni Joseph, ng katapatan, faithfulness. He will give us a life of limitless. And gagawin po niya ang buhay po natin na unstoppable. Tuloy-tuloy po si Joseph, no? Lagi po ang mga pagpili na ginawa ni Joseph ay nag-lead po sa kanya so that his life will become faithful, he will become limitless, and he will become unstoppable. Hindi mo kailangang hugutin at tanggalin ang mga panang yan. Lalong-lalo na kung yan po yung mga invisible na mga arrow, mga offenses, mga discouragement. Ako po naniniwala, mga kapatid, that even though you are hurting, you are broken, God can strengthen you, God can empower you, and God can make you strong and stand against opposition. Ang Diyos po ang maghihilom sa mga sugat na yan. Ang Diyos po ang magpapalakas at magpapagaling sa iyo. At kagaya po ni Joseph, magpatuloy ka lang sa paglakad, magugulat ka pagdating ng araw, mahaabot mo na at sobrang lapit ka na sa pangarap na ibinigay sa iyo ng ating Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So, what were Joseph's secret to limitless life? Ano po ang sikreto ni Joseph sa isang buhay po na hindi nalilimitahan ng mga palaso, ng mga problema, ng mga oposisyon, ng mga hamon sa ating buhay? Ito pong babanggitin ko sa inyo na 7 sikreto ni Joseph. Naniniwala po ako na ito rin po ay pwedeng maging sikreto po natin, maging prinsipyo po natin. Hindi po nalalayo ang buhay po natin kay Joseph. At kung gusto mong maabot at marating ang narating ni Joseph, hindi ka po pwedeng tumigil at huminto dahil lang may mga pana at palaso na tumama sa iyong buhay. Lahat po tayo'y tinatamaan ng mga palasong ito. Sabi ko nga po sa inyo, limitless life does not mean problem-free life, but it means that our life is being protected and strengthened by our Lord. You know what? Ang mga sundalo po na survivor and considered as veteran, sila po'y sinasabitan po ng medalya, Medal of Valor, based on the scars and the numbers of battles they have undergone and they have won. Nang ibig sabihin po, yung mga battle scars na yan, yung mga peklat po sa buhay na tumama po, dala po ng mga kaaway, dala po ng mga problema na nararanasan po natin, ay magsisilbing testimonya, magsisilbing kwento, magsisilbing inspirasyon, kagaya po ni Jose, para magbigay encouragement sa mga taong parehong may pinagdadaanan din po natin. Ang unang sikreto po ng isang limitless life, just like Joseph, is this: maintain your fellowship with God faithfully. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 37, verses 5 to 9, Genesis 39, verses 2 to 21, and then Genesis chapter 40, verse 8. Ang unang sikreto po ni Joseph, bakit hindi po siya bumagsak, hindi siya bumigay, hindi siya huminto, sa kabila po ng mga palaso na tumama sa kanyang buhay mula po sa kanyang mga kapatid, pamilya, mga taong pinagsilbihan niya, hindi po siya napabagsak. Bakit? Nahatili po siyang tapat sa ating Panginoon. Joseph had an unbroken fellowship with God. Isang fellowship o samahan o relasyon na hindi nasisira ng sitwasyon. His circumstances or situation kept changing, but his relationship with God was constant. Ito po ang napakagandang paalala, mga kapatid. Huwag mong hayaan na mabago ang iyong relasyon, ang iyong paglalaan ng panahon, ang iyong pananalangin, ang iyong pagbabasa ng Biblia, ang iyong pagsunod, ang iyong pagkakakilala sa Panginoon dahil lang po sa pabago-bagong sitwasyon sa ating buhay. When we look at Joseph, there was betrayal in the house, there was hatred, there was even plot for murder, there was deception sa Potiphar's house, there was unfair and injustices,
Meron pong forgetfulness, pinangakuan siya, natutulungan siya ng kanyang tinulungan sa preso, pero kinalimutan po siya. Makikita po natin dito mga kapatid, pabago-bago po ang trato sa kanya ng mga tao sa kanya. Pabago-bago po ang pakikitungo ng mga taong nasa paligid niya. Pero mga kapatid, kung meron man pong isang relasyon na hindi mo dapat baguhin, ito ho yung relasyon mo kay Lord. Ang nagsalba sa buhay ni Joseph ay ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. He stayed near a spring. Nanatili po ang baging na to na buhay ni Joseph malapit po sa isang batis. And for that, God became his supply, God became his source, God became his strength. Kaya sa araw na ito, if God is all you have, therefore God is all you need right now. Hindi ka talo, hindi ka bokya, hindi pa tapos ang buhay mo. Sapagkat kung ang Diyos na lang po ang natitira sa buhay mo, walang-wala ka man ngayon, maniwala ka kapatid, ang Diyos ay higit pa at sobra pa sa sapat para sa pangangailangan mo. Kagaya ni Jose, tutulungan ka kung mapapanatili mo ang iyong relasyon at ugnayan sa ating buhay na Diyos. Amen? Pangalawa na sikreto ni Joseph, he had favor with God and man. Hindi lamang po maayos ang kanyang pakikitungo sa ating Diyos. Hindi nababago, hindi natitinag, nagpapatuloy, yumayabong, lumalakas. Maayos din po ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa sa kabila po ng pabago-bago nilang pakikitungo kay Jose. Mapabasa po natin yan sa Genesis chapter 37 verse 3 and then 39, 4 and 21, Genesis 41, 39 to 41. Mahahaba po ito, hindi na lang natin babasahin. Joseph had favor in the eyes of God and men. Everywhere he went, he had favor. Meron pong pabor sa kanyang tahanan mula sa kanyang ama, pabor kay Potiphar kahit nung siya'y katulong na, pabor sa jail warden kahit po nung siya'y preso na, at pabor galing kay Pero nung siya po ay nakalaya na. In other words, mga kapatid, the favor of God and men in the life of Joseph was a powerful secret of his fruitfulness. Pwede ho kasing maayos ang ating relasyon kay Lord, pero kumusta naman po ang pakikitungo natin sa ating kapwa? Maayos po ba ang ating pakikitungo? Pastor, hindi ho makatwiran ang kanilang pakikitungo sa atin. Ang sinasabi po ng Panginoon, kagaya po sa buhay ni Joseph, even in the midst of injustice, even in the midst of maltreatment, panatilihin mo ang iyong pagiging Kristiyano, maging mabuti kang halimbawa, ang Diyos po ang magbibigay ganti para sa iyo. So, hindi lamang po faithfulness o katapatan sa ating Diyos. Si Joseph din po ay meron pong pabor na nagmumula sa Diyos at sa tao. At lagi po pinadadaan ng Panginoon ang pabor, hindi lamang po sa kanyang kamay, kundi maging sa mga tao. Kung titingnan nyo po, dumaan po siya sa kamay ng kanyang marahas na mga kapatid. Binenta po siya sa mga makasariling slave trader. Siya po'y napasailalim sa kamay ni Potiphar na siya'y pinagbintangan at siya po'y ipinakulong. Kung titingnan po natin mga kapatid, kahit yung kamay ng kaaway, kahit yung kamay ng adversity, ay bahagi sa plano ng Diyos para maabot at marating mo ang katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Huwag ho tayo magpipray lagi na, Lord, tanggalin mo ako sa mga problemang ito, sa mga taong ito. Because even the wicked and the evil people, if you stay in faith and be faithful to God, God can use them so that they will become a transportation to bring you to the fulfillment of your God-given dream sa iyong buhay. Sino ho dito ngayong araw na to nakakaranas ka ng unfair treatment, injustices? Sometimes nagmumula pa ho ito sa mga taong hindi mo inaasahan, like kaibigan, kaopisina, kaklase, o di kaya naman po kapamilya, hindi ka nag-iisa kapatid. Kagaya po ni Jose, kinakasangkapan ng Diyos sa mga sitwasyong ito, ang mga taong ito, hindi ka para saktan, kundi para pabilisin at ihanda ka, i-launch out ka para mapalapit ka sa katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong mga buhay. There is no way na makakarating si Joseph sa Egypt. There is no way na matutupad niya ang kanyang pangarap na magbabaw daw ng kanyang mga kapatid, magbabaw daw ng kanyang mga magulang sa kanya, sapagkat titingaliin siya, hindi lamang dahil sa kanya, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos na gawa at dulot sa kanyang buhay, kung hindi po siya makakarating sa Egypt. At ang paraan para makarating po siya ay through those wicked brothers, through those slave traders, through Potiphar's house and wife, and through imprisonment.
At yung sumunod na step ay nakarating po siya sa tahanan at kaharian ni Potiphar. Mga kapatid, ang pangatlo po na sikreto ni Joseph is his faithfulness in his responsibilities. Una po, faithfulness in the Lord, relationship. Pangalawa, favor of God and men. Pangatlo, his faithfulness in his responsibilities. Nandiyan po yung mga talata, notes na lang po natin. Alam niyo po itong si Joseph na to, maaasahan, masipag, tapat. Never po tayo makakita ng ganitong klaseng tao na sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng kaapihan, nanatili siyang naging maayos at naging mabuting tao sa kanyang kapwa. Even in the smallest and the biggest of tasks, he was so faithful. Joseph was faithful in all his responsibilities. He did not join his brothers in their evil, nor did he hide their evil doings from his father. Pag nandaraya sila, he was concerned about his family's honor. Naging matapat po si Joseph sa tahanan ng kanyang ama. At kung tutuusin po, ang katapatang ito ay naging sanhi at naging mitya para kamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Pero pinagpatuloy pa rin po ni Joseph sapagkat yun po yung tama. Kapatid, kung meron kang maliit na trabaho ngayon o malaki man yan, maging matapat ka. Paglingkuran mo ang iyong mga earthly master just as you serve our heavenly master. Paglingkuran mo sila, although, pwede nating sabihin, hindi tama ang treatment nila sa atin, pero gawin mo iyon alang-alang sa ating Panginoon. At ang Diyos po na nakakita ang magbibigay gantimpala sa iyo. He did not give up his faithfulness even as a result of his bitter experience. He did not question whether it was worth being faithful after his faithfulness in Potiphar's house only landed him in prison. His faithfulness remained constant even at his faithfulness in all his responsibilities was a powerful secret of his fruitfulness. Naging matapat po siya. Sabi nga po, di ba, sa Luke 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ni Lord sa malalaking bagay. Ang hindi alam ni Joseph, it was actually a divine preparation for him to manage a much greater resources. Ang katapatan po ni Jose sa mga maliliit na bagay, sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya, ay paghahanda ng Diyos sapagkat may ipine-prepare ang Diyos sa kanya ng mas malaking pagpapala at promotion para sa kanyang buhay. Ganon din po ang plano ng Panginoon para sa ating lahat. Maging matapat po tayo, pumasok ng maaga, huwag matulog, gawin ang nararapat kahit walang nakakita, may CCTV man o wala, maging matapat po tayo sa tahanan man, sa eskwelahan man, sa trabaho man, sapagkat ang Diyos po ang nakakita kung handa na tayo sa mga malalaking pagpapalang ibibigay sa atin. Maging matapat sa ating ministry, sa ating life group, sa ating discipleship, sa ating pong pagko-consolidate, pag-win sa campuses, sa marketplaces, sa ating simbahay. Maging matapat po tayo sapagkat ang Diyos po ang nakakita ng ating katapatan. Amen. Pang-apat, Joseph's secret to limitless life is his fear of God, yung kanyang banal na takot sa ating Diyos. Marami pong mga tao ngayon, wala na pong banal na takot sa Diyos. At nakakalungkot po kahit mga Kristiyano, wala na pong banal na takot sa Diyos. Hindi na nakakaramdam ng pagka-guilty, hindi na nakakaramdam ng paghinginig, hindi na po nakakaramdam ng pagkahiya, lalo na po sa harapan at sa presensya ng ating Panginoon. At dahil po dito, naapektuhan ang ating pagsunod, ang ating paggalang, the moment na bumaba ang ating respeto sa ating Diyos. Si Joseph po, hindi po bumaba ang kanyang banal na paggalang at pagkatakot kay Yahweh. Joseph had the fear of God in his heart. The wife of Potiphar was constantly tempting him to have an immoral relationship with her. But Joseph consistently refused her advances. Kung tutuusin po, it could be a shortcut for Joseph para maibsan na kanyang paghihirap. Subalit nakita po ni Jose na hindi marapat gawin ang pinagagawa sa kanya ng asawa ni Potiphar sapagkat ito po'y kasalanan sa Diyos at sa kasalanan sa kanyang amo na si Potiphar. Mga kapatid, napakahalaga po ng fear of the Lord. Ang sabi po sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of God was a great protection in the life of Joseph and brought him the abundant blessings of God. Kaya naman po kung titingnan po natin si Joseph, yung makarating po siya sa harapan ni Pharaoh, buong-buo po siya, malinis, walang dungis, walang bahid. Bakit? Pinanatili po niya ang kanyang katapatan, ang kanyang purity, ang kanyang commitment, ang kanyang
holiness, ang kanyang pagsunod sa Diyos. O pwede ho tayong makaabot sa ating pong pangarap, subalit tayo po'y posibleng wasak-wasak at sugat-sugat na po dahil hindi tayo naging matapat. Gayahin po natin si Jose. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula hindi lamang ng karunungan, kundi ng proteksyon at paghahanda para sa pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa ating mga buhay. That's why Pharaoh loved talking to Joseph because during that time, maraming mga tao, ginagamit lang si Pharaoh. Alam ni Pharaoh yung mga taong nananamantala, yung mga nambobola, yung mga advisors, magicians, na hinuhulaan lang kunwari yung kanyang panaginip, pero sinasabayan lang po siya, hindi naman talaga totoong nakakapanghula. Pero nung nakita po niya si Joseph, Joseph possessed a very different kind of spirit. The kind of spirit na meron pong isang Kristiyano na meron pong banal na takot sa ating Diyos. Kapatid, the fear of the Lord is your great asset in life. Panatilihin po ang pagkatakot. Kahit po nahihirapan ka ngayon. Sino po dito nahihirapan ka ngayon? Walang-wala ka. Huwag kang matutukso na gumawa ng mali. Huwag kang matutukso na labagin ang kautusan ng ating Panginoon. Huwag kang matutokso at masilaw sa mga temptation ng kaaway. Panatilihin mo ang banal na takot sa ating Panginoon. At ang fear of the Lord na to ang magdadala sa iyo sa promotion at breakthrough sa iyong buhay. Kapatid, kung ikaw'y natutokso na ilusin mo yung guard mo, yung discipline mo, yung faithfulness mo kay Lord, hindi po ito ang panahon para manglumana at manghina. Magpatuloy ka lang po sa iyong banal na pagkatakot kay Yahweh. Panglima po na sikreto ni Jose ay yung kanyang forgiving nature. Ang kanyang pusong mapagpatawad. Genesis 50:19-21 and so on and so forth. Makikita po natin dito na ang buhay ni Jose ay kompleto rekado. Naroroon pong katapatan, naroroon pong banal na pagkatakot, naroroon pong kasipagan, naroroon po ang isang pusong mapagpatawad. Kung titingnan po natin itong kwento ni Joseph, meron bang taong ganito? Meron. Ito ang uri ng tao na spirit-filled controlled. Isang buhay na hindi pinapangunahan ng sarili, kundi pinapangunahan ng ating Diyos, ng banal na Espiritu Santo. Na kaya po ni Jose na magpatawad. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid sa kabila po ng mga karahasan na kanilang ginawa laban sa kanya. Natuto si Jose na magpatawad. Bakit? Sapagkat alam niya, ito ho ang nararapat. Joseph had a forgiving heart. He had no bitterness or resentment against those who harmed him. Napakahirap pong gawin nun, di po ba? Lalong-lalo na kung nasa kapangyarihan ka na. Kayo nga po, sige nga po. Pag kayo po'y powerful na, blessed na, rich na, yun po yung true test talaga na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang true test ni Joseph, hindi po nangyari doon sa hukay Hindi po nangyari doon sa Potiphar's house. Hindi nangyari doon sa prison Ang totoong test po niya ay nangyari nung siya'y pinagyaman at pinagpala na ng Diyos. Will he now still forgive his brothers despite of his achievements? At nakapasa po si Joseph. Tayo po kaya, mga kapatid, na a bitter attitude would have surely ruined his life and destroyed his happiness and fruitfulness. His forgiving nature was a powerful secret of his fruitfulness. Bakit po napanatili ni Jose ang kanyang katapatan, ang kanyang readiness sa pagharap kay Pharaoh? Bakit? Dahil po sa kanyang banal na takot sa Diyos. Pangalawa, dahil po sa kanyang pusong mapagpatawad. Wala hong tinatago. Wala pong, alam nyo, madaling malaman ang isang taong may sama ng loob. Sa itsura pa lang, sa salita pa lang, sa demeanor pa lang, sa aura pa lang, mararamdaman mo kung may baggage of hatred and unforgiveness. At mga kapatid, nakakahanga po na makita po natin to sa buhay ni Jose. No wonder God bless him so much because forgiving people are blessed people. Forgiving people are happy people. Forgiving people are successful people. Forgiving people are true, strong people. Sila po ang totoong malalakas sapagkat kaya nilang magpatawad. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpatawad na tayo. Pang-anim po, his fortitude, yung kanyang resiliency. Fortitude means strength na panloob. Nag-iisa siya, wala siyang ama, walang ina na nagko-comfort sa kanya, wala ring mga kapatid dahil galit sa kanya, walang nag-tap sa kanyang shoulder para encourage siya, walang life group leader, pastor, wala pong mga kaibigan. Siya lang po ito. He strengthened himself in the Lord just like David. Mga kapatid, ang sekreto po sa buhay, ikaw man po'y mag-aaral, young professional, adult, parents, anuman pong estado ng iyong buhay, single parent, kailangan mo ang mga secrets na to ni Joseph para magtagumpay at malagpasan mo ang mga challenges at mabuhay ka sa isang limitless life.
Joseph had fortitude and endurance. He did not get discouraged and backslide. He waited for God's time. He committed everything to the Lord and endured till the end. He endured hatred, envy, slavery, temptation, false accusation, prison life, and even ingratitude. Grabe po, no? Ang ganda po ng mga lessons na itinuro ng Diyos sa kanya na pwede lang niyang matutunan, hindi po dun sa tahanan ng kanyang ama na siya'y paborito, kundi sa lugar na malayo sa kanyang comfort zone. And sometimes, ganun po ang Diyos. Maraming mga lessons na pwede nating matutunan at makapagpapatatag sa ating buhay kapag wala ho tayo sa ating comfort zone. At ganun nga pong nangyari kay Joseph. This time, he was telling himself, I can do it. I can do it because of God's strength. Because of God's strength. Pangpito at panghuli. Ang pangpitong sekreto ni Joseph para sa isang limitless life, he was filled with the Holy Spirit. Siya'y puspos ng banal na Espiritu Santo. Genesis 41, 38 to 44, makikita po natin dito that Joseph was filled with the Spirit of God. There was a supernatural dimension to his life. The Pharaoh discerned this anointing upon his life. He had a supernatural wisdom and understanding in the administration of his responsibilities. He could interpret dreams and unveil spiritual mysteries. Thus, the Spirit-filled life helped Joseph to lead a blessed and fruitful life. No wonder po, no, ang mga payo niya, yung mga lumalabas sa bibig niya, yung wisdom niya, yung kanyang decision making, kitang-kita po ni Pharaoh na talagang he was being led by the Spirit of God. Mga kapatid, 7 pong sekreto ni Joseph ng isang limitless life. The greater the obstacle, the more glory in overcoming it. Kapatid, huwag kang mag-pray kay Lord na maalis ka at alisin ka sa mga problemang ito. Because just like Joseph, it could be that these challenges that you are facing right now, mahirap lang huminga. Pastor, ang hirap pong manampalataya, ang hirap sumunod, pero meron kang blueprint, merong Joseph na pwede mong paggayahan, magpatuloy ka lang. Because the greater the obstacles, the more glory in overcoming it. You will take pride dahil nalagpasan mo to. At saka, may tanong ho, marami sigurong iba sa atin dito. Bakit ako, pastor? Ang dami ko, ang laki-laki na mga problema ang binibigay sa akin. Mga kapatid, ganun talaga. Because God gives His toughest battles to His strongest soldiers. Kung matindi at mabigat ang inyong pinagdadaanan, ibig sabihin po doon, matindi ang tiwala ng Diyos sa iyo. Matindi ang tiwala ng Diyos sa iyo na kaya mong malagpasan ito. At ang mga problemang ito ay tailored fit, sinukat, sukat na sukat para sa iyo. Bakit ito rin po ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, katatagan at paghahanda sa nalalapit na pagpapalang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are God's strongest soldiers. If you're given a big task, don't quit. Don't be discouraged. Ang reason po doon, nagtitiwala ang Diyos sa iyo na kayang-kaya mo yan, anak. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Balikan po natin huli ang verse bago tayo magtapos. Sabi dito, Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness, archers attack him. They shot at him with hostility. Hindi lang po basta pinana, talaga pong inasinta pa, talagang sinundan, sinunod-sunod. Pero siya rin po meron pong pana at palaso. His bow remains steady. Ibig sabihin po, nagka-counter-attack din po siya. Pastor, ano pong ibig sabihin nun? Nagka-counter-attack siya in a sense na lahat ng binabato sa kanya na problema, ang kanyang atake katatagan, ang kanyang atake hindi paglaban sa kanila, kundi mga weapon at strategiya at atake na makadiyos. Resiliency, katapatan, yun yung binanggit natin, yung 7 na yon, yung favor ng tao at ng Diyos sa kanya. His bow remained steady, his arms stayed limber or agile because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. Tingnan niyo po mga kapatid yung picture, no? Ibig sabihin po, ang batang si Jose, kahit nag-iisa siya, nanghihina siya, batang-bata pa siya. Let's look at the next picture. Ang reason po kung bakit nakaya po niyang lagpasan ng mga struggles, temptation, nalagpasan po niya ang mga oppositions na to, hindi siya gumante, kundi ginantihan po niya sa makadiyos na pamamaraan, naging matapat siya, nagpatuloy siya, nakadevelop siya ng banal na takot sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi meron pong gumagabay na kamay sa kanya. Bawat tugon,
Kung ang mga palasong yon ay sumisimbolo sa 7 tugon na binanggit natin kanina, ang pumapatnubay at gumagabay ng kamay niya, palibasa ay bata pa siya Pag bata ay mapusok, talagang gaganti. Ang kamay po pala na nakahawak sa kamay niya, kagaya ng picture na to, ay kamay ng mighty God of Jacob. Ang ating Diyos na makapangyarihan, si Yahweh, ang ating tagapagtanggol, siya yung humahawak sa kamay natin. Gusto na natin gumanti, gusto na natin mag-quit. Pero ang sinasabi po ng ating Diyos Ama Anak, ituon mo ang iyong mga panat palaso sa tamang pagtugon. Sabagat ang mga pagtugon na to ay aasinta sa mga pagpapala at maglalapit sa iyo sa blessings and promotion na inilalaan ko sa iyo. May verse po dyan sa Psalms 144 verse 1. Sabi dito, praise the Lord, who is my rock. He trains my hands for war and gives my finger skills for battles. Life is not a playground, it is a battleground. Whether you like it or not, pastor ka man o cell leader o miyembro, lahat tayo may dinadaan ng problema at digmaan. Digmaan sa kaaway, digmaan sa mundo, digmaan po sa paligid natin, digmaan sa ating sarili. Napakahalaga na meron po tayong coach, meron tayong ama na nakadikit sa atin at tinuturuan tayo at ginagabayan tayo sa mga tamang pag-asinta at pagpapakawala ng mga tamang tugon sa mga pagsubok at problema at hamon nito sa buhay. Amen po ba doon, mga kapatid? Therefore, always remember, we have a God who wants us to win, who wants us to conquer, who wants us to respond right and godly, and trains our hands in the fire and in the face of adversities so we can experience countless victories. Lagi mong tatandaan, kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, the mighty God of Jacob, our refuge, our defender, the God of Israel. Siya po ay Diyos na nais kang manalo. Nais niya na marami kang malupig, pero nais niya na maging tama ang iyong pagtugon, anak. Hindi yung asinta lang ng asinta at marami kang matatamaan, marami kang masasaktan, pati sarili mo masasaktan mo kung paiiralin mo yung galit at sama ng loob at paghihiganti. Kagaya ni Jose, meron siyang reason para maghiganti, pero pinili po niya magpagabay sa kamay ng ating Diyos bilang Ama na nag-train sa kanya paano makipagdigma ng tama sa mga problemang ito na nasa paligid. Sino dito naniniwala? Pag ang coach mo, ang iyong guide ay ang ating Diyos, tiyak na maaasinta mo ang mga tamang kaaway. Hindi mga tao, kundi ang mga spirito at mga sitwasyon na nagpapalugmok at nagpapadiscourage sa iyo, maging yung mga mindset or attitude na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Are you hurting? Are you filled with injury? Reject your sense of injury. And just like Joseph, the injury itself will disappear. Looking back, ang mga battle scars na to ay pagmamalaki mo. Bakit? Ito'y may dalang kwento, ito'y may dalang patotoo ng karanasan at ng mga lessons at higit sa lahat ng mga experiences kung paano ka tinulungan at sinamahan ng Diyos. Ginabayan ng iyong mga kamay sa paghawak mo sa panat palaso para maituon mo sa mga tamang kaaway at mapakawalan mo ang mga pana na to bilang simbolo ng mga tamang tugon na magdadala sa iyo sa pagpapala sa ating Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na to, pinag-aralan natin ang sekreto ni Jose sa isang limitless life. I pray sa araw na to, live just like Joseph. Because Joseph lived according to God's will. Mamanatili po tayo sa spirito ng paglilingkod, katapatan, pagsunod sa ating Diyos. And I'm praying, always remember, this God that we serve, this God that we believe, this God that we love, wants us to win and to conquer and to experience countless victory. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon, manatili tayong matapat sa ating mga personal devotion, sa ating relationship kay Lord. Sumama tayo sa ating prayer gathering, magstay po tayo, maging matapat po tayo, sama tayo sa ating life groups, irespeto po natin ating mga life group leaders, mahalin natin sila, suportahan natin sila. Suportahan niyo po ang ating royalties this coming Saturday, 3:00 ng hapon. And keep on praying and supporting our 2 services, umaga 9:00, hapon 3:00, and keep praying for our Project Nehemiah. Just like Joseph, we can live a limitless life. God bless you.